Ayan. Sir, paano po yan? Sir, percentage po ba nawawala? Percentage ba nawawala? PB or R? Anong nawawala po? P? Hindi po. Okay, very good. What is missing is rate. Ito po, nasa choices na po natin. Lahat sila may ganyang symbol. Kasi huwag kayo ma-confuse dito ha. Huwag kayo malilito dito guys. Kaya confusing dapat madali niyo malaman kung alin yung present, alin yung nawawala. Based sa ating choices, R is missing. So R is equal to percentage over the base. Anong base natin dito? Yung original. Yan, tama. Rate kasi may mga percent silang lahat. Yan, tama yan. Ano yung ating, yeah, very good. Yung ating B is 500. Ala, lobat na yung aking Yung ating B is 500. Ayan, may nakita na akong tamang sagot dito. Pero mamaya pupuntahan po natin yung mamaya. Mag-offer tayo ng different questions. Different methods. Yan. Wait. May yata tayo. Ang babagin ko po ng konti. Tama si sir. Instead of um, ang ating magiging P rito ay 180. Tama po ba? Tapos yung ating magiging B is 500. Yan, tama po. Thank you. Ngayon, sir, na-confuse ako. Bakit po naging 180? Ang tinatanong po kasi, bakit po 500 yung base, sir? Ano po? Bakit 500 yung base? Dahil originally, sa bawat panonood ko ng sine, nauna talaga yung premiere night. Yan talaga yung price. Tapos, yung sa regular show, bumababa po yung presyo natin sa mga movie. And then, what is the percentage decrease sa mismong ticket daw? Ano daw yung percentage decrease? So, ang tanong dito, instead of using the 320, ang gagamitin natin yung 180 pesos. Yung kasi binaba. From 500 going to 320. So that is 500 minus 320. And that is 180 pesos. So magiging na yan, 180 divided by 500. Okay po? Pwede kayo mag-cancellation. Cancel nyo yung dalawang zero. Magiging 18 over 50. Tama po ba? Tama po? Tapos, may nakikita kong solution dito kanina. Yan. Punta natin si Vibo, si Ma'am or Sir Vibo. Ang ginawa ni Ma'am or Sir, natin niya pa yung chat box. Kita niyo po? Yan. Ang ginawa niya is 500 divided by 100, which is 5 per 1%. Tama? Walang problema. Goods to kasi tingin ko sanay siya dito sa ganitong solution. Okay po? Ngayon, yan, thank you. Ngayon, focus na po tayo dito. Pwede nyo i-adapt yan ha. Walang problema dyan. Ngayon, remember kanina, nag-simplify ako ng fraction. Yung pinilit kong gawin lang 100, yung denominator. Naalala niyo po yan? Yung ginawa kong 100 yung denominator. Okay. Instead na i-simplify mo yung 18 over 50, again po, lilinawin ko lang ha, pwede yung i-lowest term, pwede yung i-lowest term, again, walang tatalo sa sa normal way. Kakarain ko lang ha, pwede yung i-lowest term yung 18 over 50 tapos i-divide niyo manually. Pwede yan. Pero ang shortcut na tutulong ko sa inyo dito, look at the denominator. What is the denominator? What is the denominator? 50. Ngayon, kaya ba natin gawing 100 yan? By multiplication? By multiplication, kaya ba ang 50? Gagawing 100? Yes. Ano yung pamumultiply natin? Times 2, very good. I will make this 2. I hope na makuha niyo yung technique kasi magamit siya. Eh sa numerator, dapat times 2 rin.
Ni-reverse ko instead of simplifying it, ito gagawin natin. So ito yung magiging 100 ngayon over 36. Ngayon, kapag 100 na yung denominator mo, automatic, itong numerator is the percentage. Yung R mo ngayon is 36. Parang ganyan po. O, practice tayo para magamit nyo sa iba. Sabi ko sa inyo, hindi natin matatapos yung 20 eh. Kasi lalaroin natin yung mga problems na meron tayo. Tapos magsisingit tayo ng counting practice. So, ang ginawa ko is nag-convert ako ng ano. Sorry, that may percentage symbol to. Yan. So, ang ginawa ko dito guys ay ni-reverse ko. Instead of dividing, nag-multiply na lang ako. Ngayon, ang tanong ko, kapag convert natin yung sorry, um, 13 over 50 into percent into rate, anong tamang sagot? Lalariin lang natin. What is the correct answer? Sakit sa bangs, need replay. Okay, the answer is 26. Sir, paano naging 26? Times 2, magiging 100 yan. Times 2, magiging 26 yan. So the answer is 26%. So babagin ko ng konti para malaro natin. Iibahin ko yung number. Ang goal natin dito is maging 100 yung ilalim. So what if ang meron tayo is 7 over 25? Paano ngayon yan into rate or percent? Okay, very good. The answer is 28%. Sa mga nahihirapan, ang target kasi natin dito, anong i-multiply natin sa 25 to make it 100? The answer is 4. So times 4, magiging ano yan, magiging 100 yung ilalim. Tapos yung 7 natin is also times 4. That is 28. So the answer is 28%. Nagsingit lang tayo. So sir, pwede ba sa multiple choice ka na pumili ng sagot? Sir, pwede ba sa multiple choice ka na pumili ng sagot? Wait lang. Ano pong ibig sabihin? Okay. Sige, sige. Gets ko yung tanong na. Sorry, Sir Louie. So, ngayon ganito po. Kung tama ko ng pagkakaintindihan, Sir Louie, ang tanong kasi dito, Sir, pwede ba sa multiple choice ka na pumili ng sagot? Pwede naman. Pakinggan po mabuti Yung pinaka-point ng tanong ni Sir, kung pwede tayo sa multiple choice na pumili ng sagot. Yes, pwede po. Kasi ang gagawin mo lang naman is you will multiply 500. Yun ba? Yes, trial error. Kaso nga lang ganito mga kasama. Nasaan yung tamang sagot natin? Sa letter B. Po, medyo malapit sa letter A. Ang tanong ko dito, kung mag-trial error kayo, saan kayo magsisimula? Anong letter? Normally. Anong letter? Letter A. Eh what if, ito wala rin problema sa trial and error kasi somehow, nag-work siya. Nag-work yun. Maniwala kayo sa akin. Ma-teacher ako, nag-work yun. Kaso nga lang, paano kapag nandito yung tamang sagot? Kakahanap nyo rito, pero again, walang problema sa trial and error. Kasi may mga tao na yun yung pinakamabilis nilang way. Kaso nga lang, ang tanong ko rito, yes, ma-consume time, lalo na kapag minalas-malas ka nandito sa letter D yung mga yung tamang sagot. Pero walang problema doon. Ayun po. Kasi tanong naman yun eh. Ang sagot ko lang naman doon, oo, pwede. Kaso nga lang, syempre, meron siyang mas sacrifice sa time.